Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading po natin ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bale, hindi po ito magra-resonate sa lahat kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kung gusto ninyo, pwede kayong magpa-personal reading. Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook, okay? So, let's start your reading. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Virgos. Okay. So, para naman doon sa mga gusto magpa-palm reading sa akin, check mo na lang ako doon sa TikTok shop. Actually, pag naka-worth 500 ka doon sa TikTok shop, doon sa nagbibigay na ako ng free na palm reading. So, check mo na lang yung aking TikTok shop, Unicorn Princess Tarot. Or Unicorn Princess Shop. Okay. So, nakakakita nga pala ako ng, like, I don't know kung nag-emo ka ba dati. Emo. Alam mo yun, nung maybe nung teenage years mo, nauso kasi yun yung emo, no? This could be a reading. Okay lang kahit hindi. Okay lang kahit hindi. So, this is you. You do have the Queen of Wands, the Two of Pentacles. I'm seeing, for some of you, you could be a businessman, businesswoman, teacher. Yun yung mga nakikita natin dito. Maybe, or maybe a government employee. Or minsan nang naging government employee. May nakukuha din tayong ganong energy. The High Priestess, so you are a very spiritual person. Okay? Very spiritual person. I feel like pagdating dito sa pakikipag-connect, dito sa person mo, some kind of paglalaban sa connection ang ginagawa mo ngayon. Because you do have your priorities. Okay, may priority ka. Pero, sabihin na natin, hindi ko masyadong itong person na hindi ko masyadong papansinin kasi marami akong priorities, etc. May sense talaga dito ng energy ng businessman, businesswoman, ganong energy. But anyway, okay lang kahit hindi, guys. So, nakukuha natin na ikaw ay okay, may priority, pero nandun pa rin yung hindi ko naman siya iniiwasan, ganun. Hindi ko naman siya iniiwasan, hindi naman ako nagmamatigas. Marami lang akong ginagawa ngayon. May ganun. Pero deep inside, yung iba sa inyo talagang may pag-iwas na ginagawa. May paglalaban sa koneksyon, sa emosyon na ginagawa, na kunwari wala. No, I don't know kung sino yung tinatry mo lokohin dito kasi parang sarili mo lang din naman yung niloloko mo sa part na ito. Yeah. Tinatry mong i-ignore itong person na ito, tinatry mong i-ignore na gusto mo talaga itong connection na ito, na you want to fight for this connection, na you want to wait for this person, na maybe that you miss this person, na parang hindi ka sure if you want to have a new beginning dito sa person na ito. May ganong energy sa'yo. Anyway, punta tayo dun sa person na nakakonect mo. I can see a lot of challenges. By the way, I can see a lot of challenges nangyayari sa'yo ngayon. Ang dami. Okay. Let me just pick the right card na nararamdaman kong dapat gamitin dito sa reading na ito. So, I'm feeling this card. So, I will be using this card, no? Wait lang. By the way, sorry about my voice. Medyo parang, parang garal-gal ang boses ko ngayon. Medyo malamig po kasi, And this is Garbage Pail Kids.
some of you guys, sobrang spiritually advanced ang energy mo. So, pwedeng ikaw ay may mga spiritual na kaalaman din. Maybe bukas ang iyong third eye, or maybe malakas ang presensya, or malakas ang iyong pakiramdam pagdating sa usaping spiritual. Okay, one last shuffle. Spirit guides, angel guides. I'm seeing a person here na very conservative din. No, maybe may part sa or maybe sa pananamit mo, no, you are very conservative, you are someone na parang gusto mo hindi naman maganda or maayos ang suot mo. The Lovers is at the bottom of the deck. 3 of Coins is here. Okay. 6 of Wands. King of Coins, ayan. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius energy. The Lovers is at the bottom of the deck and the Hierophant. Okay. Etong person na to, I'm seeing someone naman na very traditional. Okay? Or maybe spiritually advanced din tong person na to. May high chance na may spiritual connection sa inyo. And itong spiritual connection na ito, there's a lot of love. No? Nakakaramdam tayo doon ng love, spiritual connection na pareho ninyong naiintindihan yung connection na yun. Both of you can feel the spiritual connection, the soulmate connection sa inyong dalawa. No? Ito person na ito, I feel like nakapag-decide na siya with the Ten of Swords na i-end yung maybe yung pagkagusto sa'yo, yung connection na ito. Because maaaring nag-end na talaga. No? Dahil maybe sa 3D world, no? Itong buhay natin, hindi spiritual na usapin. Maaaring maraming endings na nangyari sa inyo na parang tinanggap niya na parang hindi ko siya pwedeng gustuhin hindi ko siya pwedeng magustuhan. Parang ganon. Kasi, mahal ko siya spiritually, pero pwedeng kailangan ko munang harapin yung mga nangyayari sa akin ngayon. Ganong energy. And then this person, I feel like hindi siya nagiging open spiritually, no? Pero naiintindihan niya, nagigets niya, nararamdaman niya yung feeling na ay special ka soulmate tayo May ganong feeling dito sa person na ito. Siya yung soulmate ko, ikaw yung soulmate ko no? Pero hindi ko maharap yung soul connection natin So, this person is like hiding yung kanyang totoong nararamdaman or yung totoong pagkakilala, pagtingin niya sa connection na ito. This person is with the Queen of Swords. Pwedeng may pag-iwas, may paglayo, may pagka-cut off na ginagawa. And it is because with the Nine of Swords, marami siyang kinakaharap na problema, suliranin ngayon. No? Na ang nangyayari, hindi niya kayang harapin yung yung spiritual na connection ninyo. Dahil sa physical or sa nangyayari sa kanya ngayon sa personal, sa 3D. Okay, and we are King of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn energy. This person is, I feel like, more on money, I can say a very stable person. Stable in a way na with the 6 of Wands. I can see money, growth, and pagdating sa pera, nawawalan siya ng pera pero hindi fully walang-wala. You know what I mean? Stable in a way na hindi ko siya nakikitaan na
minsan na siyang nawala or nawalan ng, sabihin na natin, ng hanap buhay, ng career, pero hindi na zero yung kanyang balance. You know what I mean? Kumbaga, kaya niyang i-handle ang kanyang finances ng maganda. I feel like more on physical talaga ang pinagagana nitong person na ito. If this is a soulmate connection, twin flame connection, usually talaga ganon. Isa sa inyo ang nagiging spiritually developed. Okay, gising na tong person na ito sa connection ninyo, pero mas ikaw pa rin yung spiritually na develop dito sa connection na ito. This person is always thinking of you. Okay, lagi kanya iniisip. Na oo, maraming suliranin na nakaharap siya sa physical world niya ngayon. And hindi siya spiritual, pero hindi ibig sabihin nun, kinakalimutan kanya, lagi kanya nasa isip. The lovers is here. Hindi ka mawawala sa isipan at puso nitong tao. Ay, wait lang guys. Sa'yo muna tayo, no? Ano yung emotions mo dito sa person na ito? Mga nasa isip mo, emosyon mo para sa kanya. Take only what resonates, guys. Page of Cups, the Wheel of Fortune. After nito, guys, bigyan mo lang ako ng time, kukuha lang ako ng tubig, nauuhaw lang ako. King of Swords and the Page of Swords, okay? Medyo puputulin ko lang dito. Wait lang. Kuha lang ako ng tubig. Okay, I'm back. Sorry about that. Okay, for your energy here, emosyon mo, I feel like hindi ka masyadong nagiging mature sa emosyon mo. Alam mo yon, parang mas matured ka sa pag-iisip, sabihin na natin ganun. Pero pagdating sa emosyon mo, maybe hindi mo alam, hindi mo kayang harapin, hindi mo, there's this in and out energy sa'yo. Like, may times na parang gusto mong i-offer ang emotion mo para sa kanya or gusto mong i-take, kunin kung ano man yung mga kaya niyang i-offer sa'yo or kung mag-offer siya. I'm here, I'm willing to take your offer. Kung ikaw ay mag-offer sa akin, tatanggapin ko whatever offer ang ibibigay mo. Parang ganun. Emotionally. May times naman na, ay hindi, ayoko na, i-cut off ko na. Ayoko na dito sa person na to. Like, maraming pagbabago, pabago-bago, sabihin na natin ganun. Maraming pagbabago in a way na, sa connection ninyo, maraming nagbago. Ayan. Tapos, emotionally, pwedeng hindi mo rin alam kung alin dito sa mga pagbabago na to yung tatanggapin mo or alin yung hindi. May ganong energy sa pabago-bago. But I feel like, ang totoo niyan is that
mahal mo yung person na to. Sabi ko nga, yung sa iba sa inyo, nilalabanan mo eh. So, nandito ka sa, sabi ko nga, pabago-bago ka. So, nandito ka sa time na naman ngayon na binilalabanan mo na naman. Yung connection, yung emosyon. And, you are being the emperor. Kunwari, walang pakialam. Very cold. Trying to move on. Yung iba nakakakuha ko ng energy, then nakamove on na ako. Kasi nagkaroon na ng ending eh. Okay. But, oo, nagising ka sa connection. Parang, nagising ka lang kasi nasaktan ka. Alam mo yun? Or nag-move on ka lang kasi nasaktan ka. Pwedeng ganun. So, anyway, emotion ng person na ito for you. Puntahan natin yung person mo. Emotion mo emotion ng person mo towards you, mga nasa isip niya at emosyon niya patungkol sa iyo. By the way, kung bago ka pa lang sa channel, hopefully ikaw ay mag-subscribe sa akin. Sana makuha mo akong guide ngayong year 2024. The Hanged Man. This person is actually waiting. Hangman energy. Yung energy ng person na ito, hindi lang siya ngayon naghihintay. Noon pa, naghihintay na siya. Two of Coins and the Magician. Yeah. Dalawang major arcanas. Pareho kayo, marami kayong pinapriority. And, ang realidad dito sa person na ito is that with the world, this is the world. Nakakita tayo dito ng, 10 of Wands. Sa totoo lang, ikaw yung makakapagpa-kumpleto para sa kanya. Ang totoo niyan, with the Tower and the 5 of Cups, sobrang nalulungkot, sobrang nasasaktan, nag-overflow yung feelings ng person nito regarding sa ending na nangyayari sa inyo. Kasi with the 2 of Cups and the 8 of Swords, someone here, and I'm feeling like ito yung person mo, could be stuck sa isang koneksyon, sa isang relasyon with the 2 of Cups. 2 of Cups might be another relationship. And with the 8 of Swords na parang kinaiistakan ng person mo. And with the 2 of Swords, parang wala siyang choice. Ito yung kailangan kong gawing desisyon. Because with the 5 of Swords, maybe kailangan kanyang iwasan, kailangan niya lumayo because of this relationship. And with the Sun, and nakakaramdam ako dito ng reversal energy. The Sun, although, guys, hindi ako nagbabasa ng reversal, but if I felt this energy na parang kailangan talaga siya basahin na reversal, I would read it in reversal. So, hindi talaga masaya yung person mo. Hindi siya masaya. This person with the Justice card is napipilitan, no? Na, i-shift or napipilitan siyang sabihin na nating mahalin yung person na kasama or kakonect niya ngayon. Okay? Kasi maaaring ito yung nagbibigay sa kanya ng, ito yung stable sa ngayon eh. Ito yung realidad sa ngayon. Yung parang ganun sa person mo. But I'm feeling like itong person na ito is talagang namimiss ka niya. Ikaw talagang pangarap niya. Ikaw ang gusto niya. Ikaw ang hangad niya. Pero, sabi ko nga sa'yo, dati pa naghihintay yung person mo. Alam mo kung saan siya naghihintay siya na mag-offer ka or makapag-offer siya sa'yo. With the Magician, ikaw lang nakapagparamdam sa person na ito ng ganito.
ganitong confusion. Alam mo yon? Wait lang guys, inom lang ulit ako. Parang ngayon lang siya na-confuse ng ganito eh. Hindi naman siya dati ganyan na nag-iisip sa, pagdating sa love, okay, alam ko yung love ko, etc. Pero pagdating sa'yo, parang, alam mo yun, naguguluhan siya, bakit ko nararamdaman yung ganito? And it's a good thing. Why? Kasi doon niya na-realize na ikaw ay special, na ikaw ay soulmate niya dahil ikaw lang nakapagparamdam sa kanya ng ganyan. Maaring marami na siya naging kakonect in the past. Pero hindi niya naramdaman sa kanila yung naramdaman niya sa'yo. Na nawiwirdohan siya, bakit ko to nararamdaman? Bakit? Alam mo yun? Bakit ako naghihintay sa hindi ko alam kung may hinihintay ba ako? You know? Anyway, what will happen in the future for the both of you? For the future outcome? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Check your natal chart, guys. By the way, kung balik ko lang yung sa TikTok shop, you know why? Kasi yung iba gusto magpa-tarot reading sa akin. Maybe I can do that to you. Konting hint lang. Pag ikaw ay nag-avail doon sa aking shop. So, magbibigay ako. Actually, hindi talaga ako nagta-tarot reading, pero magbibigay ako ng tarot reading kasi yung iba talaga nangungulit. Gusto nila magpa-tarot reading sa akin. Sige, pagbibigyan ko kung ikaw ay sige, kung ikaw ay mag-a-avail naman ng aking mga piyaw bracelets, yan, doon. You know? And para hindi ako maging unfair. Sige, if you would avail piyaw bracelets doon sa aking TikTok shop, papayag ako na magbigay sa'yo. Bigay mo lang sa akin yung sa person mo na na birthday and full name and same as yours. Yan. Anyway, the 9 of Wands, the Star, okay, 9 of Wands, the Star, 9 of Cups, and a 5 of Cups. Why is the 5 of Cups here? The Justice card and the 9 of Swords. Okay, this is not good. But anyway, mamaya ko nang i-reading, guys. Kukunin ko muna sa person mo. For the sign of Virgo, please, Spirit guides, angel guides, for the sign of Virgo. Eight of Cups is here. 5 of Coins, 5 of Swords. Knight of Swords. And the 10 of Coins. I want to get one more card sa side ng person mo. Okay. Bottom of the deck is the Fool. Okay. The Queen of Wands. Wait lang, guys. Iinom lang ulit ako. Sorry, medyo mauuhawin talaga ako, guys.
Okay. Nakakita ko ng problem sa'yo. Sa'yo muna tayo magsimula, no? Nakakita ko ng problem sa'yo. It could be anything. Money, career. With the Justice card, if you are married or in a relationship with someone else, the Justice card is like marriage, career, kung alin man doon, kung saan ka makaka-relate, I can see possible problem. Lalo na nasa bottom of the deck mo is the Nine of Swords. This is stressful energy. Ito ay energy ng ikaw ay nalulungkot na sasaktan. Yung iba sasabihin, ay, ayoko niyan. Ayoko niyan. Pero maaaring nandun yung feeling na ikaw ay, maramdaman mo yung feeling na ikaw ay naloko, ikaw ay niloko. Kaya ito yung magdudulot sa'yo ng ikaw ay masasaktan. Because of, whether ito ay sa karir. Yung iba sa inyo, isa lang doon. No? Malalaman mo yan. Pwedeng sa career or sa love. Sa marriage, kung may marriage ka na involved. Okay, sa marriage or sa the Justice card, Libra energy. So, pwedeng doon magkaroon ng problema. Doon ka makaramdam ng sobrang lungkot na energy. Stressful energy. And parang kasi mararamdaman mo yung feeling na ikaw ay naloko. You do have choices in the future. So, kung maramdaman mo yung ganitong feeling or mangyari itong ganong feeling sa'yo, may nakahanda. Yun ang maganda. May option, may choices. Pagdating sa love, pag ikaw ay naloko, okay lang, there's another person na sabihin na nga natin naghihintay sa'yo. And I feel like itong person na to is i-show up or mag-show up siya sa'yo, ipapakita niya yung sarili niya, magpaparamdam. Itong person na to, especially with the Fool, there's the Fool energy. So person mo at the bottom of the deck. Okay? Like, pag ikaw ay nasa point na ikaw ay sobrang down, sobrang problemado, nandito ako. Your person is the Nine of Coins. I am here. I am here to help you move on with the Six of Swords. Nandito ako para tulungan ka maka-move on. Nandito ako pag kailangan mo kung kailangan mo ko. Kung kailangan mo ng changes sa buhay mo. The Wheel of Fortune. I'm here to change your life. I'm here to change your future. Parang ganun tong person na to eh. I feel like itong person na ito is willing to accept you kung ikaw ay itatapon or iitsapera ng with the Justice card. I can see possible the person na you are already with right now. Or, if that is not the case, sabi ko nga sa inyo, pwedeng yung isa. Kasi dalawang energy eh. Pwedeng ang problem na mangyari sa'yo is may kinalaman sa career. So, ano naman pag sa career? Pag sa career, I can see another job, pwedeng nandyan na, no? If you do have multiple sources of income, may isa doon na mas magbibigay ng success para sa'yo. So, kung nagkakaproblema ka dun sa isa, hindi, meron pang isa. Or, another job or another career na tatanggap sa'yo. Kung ikaw ay mawawalan ng trabaho, may ganong energy. Actually, hindi naman mawawalan. There's this energy na magkakaproblema sa trabaho, sa career. There's this another one or another career na tatanggap sa'yo. So, if that's the case, kung hindi ka nakaka-relate dun sa sinabi ko kanina, dun sa marriage, energy with the marriage, relationship, kung hindi ka nakaka-relate dun, maaari dun sa isa makarelate ka. Sa may career. Okay? So, take only what resonates. So, eto na nga. The Nine of Swords. The Nine of Swords. Balik tayo dun sa nakaka-relate dun sa love, ha? So, Nine of Swords, this is you.
Ba't ako natawa? Kasi, etong person na ito, yun yung gusto niya eh. Yun yung minamanifest niya eh. Nine of Swords. Gusto kong makita ka na Nine of Swords ka. Gusto kong makita may problema ka. Gusto kong may makita ka na hindi ka okay. Kung ikaw ay nasa isang relationship, etong person to, gusto kong makita na hindi ka okay sa karelasyon mo. Kasi with the Ten of Cups, because I love you. Ito yung pinapangarap ko. Gusto kong magkaroon ng something sa atin. Gusto kong magkaroon ng future ng family. I want to build a family with you. Ito yung pangarap ng person na to with the Star eh. And I feel like, i-reveal niya yung sarili niya sa'yo. I-open up niya yung emotions niya sa'yo. And this person is willing to be the Knight of Wands. There's this action mula dito sa person na ito. The Strength card is here. Leo energy. Lalakas ang loob ng person na ito na sabihin sa'yo with the Page of Swords or aminin sa'yo kung ano man yung nararamdaman niya na itinatago niya with the Four of Coins pag nagkaroon ng problema with the Five of Wands. Kasi, sabi ko nga sa'yo, ang person na ito is gising sa connection ninyo, sa soulmate connection na meron sa inyo. Gising siya. Gising siya. And I can tell you the truth with the Justice card. Ito yung energy niya. I can tell you the truth. Pwede ko sabihin sa'yo ang totoo. Nagmamatigas lang ako kasi sa ngayon, pinapairal ko yung utak ko. Dahil, actually, gusto talaga niya magkaroon ng reconciliation sa inyong dalawa. Pero ngayon, wala lang talaga siyang magawa because might be, you are currently in a relationship. So, paano ko i-reveal ang sarili ko sa'yo kung may karelasyon ka? Alam ko yung connection natin, ramdam ko rin yung connection natin. Pero, kailangan ko pigilan yung sarili ko. Dahil doon sa connection na yun, dahil sa relasyon na yun. Yung iba sa inyo, if your person is in another relationship, I'm feeling like with the Four of Swords, yung sabi ko sa'yo, di ba, parang wala siyang choice. Kailangan niyang harapin to. With the Four of Swords, there's no love at all dun sa relationship niya na yun. So, ibig sabihin, dahil walang love, madali para sa kanya na alisan. No? Yung person mo is feeling cold. Doon niya mas lalo napatunayan na ikaw talaga eh. Kasi, bakit ganun? May karelasyon ako pero ikaw nasa isip ko. May karelasyon ako pero ikaw nasa puso ko. Kung ito person nakakonek ko, wala lang to. Kaya ko tong iwan. Kasi ikaw yung mahal ko eh. May ganun energy sa person mo. So, ang conflict lang dito is might be you are in another relationship. Also, na nagiging dahilan kung bakit pinipigilan niya. And I can see problem sa relasyon na involve ka dito. And when that happens, etong person na to is willing to tell you the truth, to accept you. To accept you in a way na pag itinapon ka, ako ang tatanggap sa'yo. Nandito ako. I'm always waiting. I will always be waiting. Lagi naghihintay itong person na to. Okay. So that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.